Once again, a pleasant Easter morning to everyone. Good morning, Father. Nung the early Christian days, ang simbolo ni Jesus ay ang mabuting pastol. No? May hawak siyang tupa sa kanyang leeg. No? Pupunta kayo sa mga libingan nila, yun ang simbolo ni Jesus, ang mabuting pastol. Pero sa atin, parang ang pastol kasi hindi masyadong wala kasi tayong tupay no, sa ating kultura. But that is the time of Jesus. But we understand what He is trying to say. May kakilala ba kayong Richie Fernando? May narinig niyo ba kayong Richie Fernando? Si Richie Fernando isang seminarista na Hiswita. Na-assign siya sa Cambodia. No? Sa Cambodia, may isang estudyante siya na pumasok sa eskwelahan na may galit, no? Galit na galit. May hawak na granada. No? At yung granada, nung tinapon ng estudyante niya, ang ginawa niya, inilagay niya yung kanyang katawan sa granada para maligtas yung buong classroom, yung mga ibang estudyante. Diba? Inalay niya yung kanyang buhay. Yan ang ebanghelyo natin ngayon eh. Ang mabuting pastol, hindi bayaran. Hindi natatakbuhan at iiwan pag dumating ang mga pagsusubok. Niligay niya yung kanyang katawan. Sinuko niya, I lay down my life for my sheep. Yan ang mabuting pastol. Naka-pattern after Jesus Christ, the true good shepherd. Inalay niya yung kanyang buhay para sa atin. Noon hanggang ngayon, patuloy niya inaalay ang kanyang buhay para sa atin. Yan ang simbolo ng isang mabuting pastol. Hindi sarili ang kanyang iniisip, kung hindi yung kanyang tupa. Kaya salamat sa Diyos, meron tayong pastol katulad ni Jesus. Sana tayo rin maging mabuting pastol sa ating kapwa. Meron tayong pinapastol eh. Hindi lang naman kami, meron tayong pinapastol. Kanya-kanyang pinapastolan natin. Kahit na yung bata, may pinapastolan. Mas batang kapatid. No? So lahat tayo may pinapastol. Salamat sa Diyos sa halimbawa na pinakita sa atin ni Jesus, ang mabuting pastol. Sa linggo na ito, pinag-uusapan natin ang mabuting pastol. Ang tupa, kailangan ng mag-aalaga sa kanya eh. Hindi kaya mamuhay ng tupa mag-isa. No, hindi kaya eh. Kailangan ng pastol. Sila'y mabagal, medyo they're not the smartest. They're smart, but they're not the smartest of all animals. Kaya kailangan na they're dependent on one another. They are dependent on the shepherd, on the pastor. Umaasa sila. Katulad natin, sa totoo lang, hindi natin kaya mamuhay na walang pastol. Kahit na sino ka man, bata o matanda, kailangan tayo may sinusundan na pastol na mag-aalaga sa atin. Gagabayan tayo. Ang tanong ay, sino ang nagpapastol sa atin? Sino ba ang nagpapastol sa atin? Sino bang tunay na gumagabay sa atin? Kasi kung wala, naku, siguradong maliligaw tayo. Kasi ang susundan ko, ako lang ng ako. My way, my way. Pag my way ng my way, alam naman natin, pride, ego, ang lilitaw at hindi tayo maliligtas. So isip-isipin natin, sino ba talagang sinusundan ko? Sino ba sa akin ang model ko na gagabay sa akin patungo sa pastulan, patungo sa langit? Ang isang katangian ng tupa, no, ay ang kanyang magaling na malakas na pangrinig. No? Kaya naririnig niya ang tinig ng mabuting pastol. Kilala niya kung sino yung pastol sa tinig. Kaya pag tinawag, kahit nagkopyahin mo yung salita, yung tinig ng pastol, hindi lalapit. Kilala niya at matapat at masunurin siya sa mabuting pastol. Nagtitiwala siya sa pastol na magagabay sa kanya. Kaya napakahalaga ng pakikinig. Itong linggo na to ay linggo rin
ng Vocation Sunday. Vocation, mga tinatawag sa pagpapare, sa pagmamadre. Ang salitang vocare, bokasyon, no? Ang salita ng bokasyon, nagmula sa salitang vocare. Tawag, yung tinig ng mabuting pastol, yung tawag. Tinatawag tayo, sana marinig natin yung tawag para sa atin. Tulungan natin, sa dami ng ingay sa mundo, napakaraming bagay na humahadlang para marinig yung tinig. Kailangan natin mga pastol, nakabase sa pastol ng mabuting pastol, no? The Good Shepherd. We need shepherds. We pray for the shepherds. We ask your prayers, please, for the shepherds. We ask for the new shepherds coming in as we listen to the call of the Good Shepherd, yung tawag para sa atin. Humingi tayo ng tulong, no? At ito naman ang pangako sa atin ng mga pastol, no? Mga tupa, mga tupa, hindi tayo papababayaan ng mabuting pastol. Example. Alam nyo ba, pag tayo'y tunay na mabuting pastol, hindi tayo papabayaan. Kahit nasa katapusan, I will give you an example yesterday. Nasa ospital ako kahapon, meron akong dinalaw. At nung papunta na ako sa isang kwarto, pasarado na elevator, biglang may humabol. No? Pagpasok, sabi niya, "Uy, Father, naku, naghahanap ako talaga ng pare. No? Kasi yung asawa ko malapit na mamatay." Sabi ko, "Naku, swerte naman." Sabi niya, "Hindi, it is providence." Providential. Para sa malapit na mamatay, ang mga matapat, bibigyan ng pare bago mamatay. Gusto niyo ba yan? Bago mamatay, meron pare para makinig sa ating mga kasalanan at may mga pare maglalagay ng langis para sa mga may sakit. No? Always. Ilang ulit ko na nararanasan yung karanasan na yan. No? Biglang sa gitna ng kalye, may isang aksidente, no? Bababa yung pare, tapos oolyuhan o sasabihin, "Ikaw ba'y pinatawad sa iyong kasalanan?" Always. Pag ikaw ay matapat, tunay na matapat, hindi kayo papabayaan ng mabuting pastol kahit na sa oras ng kamatayan. Nakakapangilabot. No? On the hour of our death, God will send a priest to take care of us. Imagine that. No? Kaya ganyan tayo inaalagaan ng mabuting pastol. Pag tayo nawawala, gagabayan tayo, at bago tayo pumanaw sa lupang ibabaw, meron at merong pastol na gagabay sa atin. Papahiran tayo, aalagaan tayo, dalhin din tayo sa mabuting pastulan sa kalangitan. Salamat sa Diyos.